Treasure hunting weekend mga katiyats. Narito kami sa isang lugar ng ating kaibigan na katiyats para tulungan siya sa pag-locate. Kasi nag-test dig sila, meron silang nakitang magandang marker at nagukay sila at medyo walang nakita na positive sign sa hukay nila, kaya nagpatulong sa atin, tinulungan natin. Ganyan lang, collaboration, tulong-tulong lang, parang balikatan lang. Okay, yan si Pendulum. Magandang lugar din ito kasi malawak. Walang gaanong marites dito. Okay, kaya puntahan na natin ang lugar. At shout out nga pala sa lahat ng ating mga katiyats na nanonood ngayon sa buong Luzon, buong Visayas, lalo na dyan sa Cebu. Ang Cebu ay dyan ako nag-spend ng aking kabataan. Sa Manila, dyan ako nag-elementary. Sa Recto, Sampaloc, yan ang mga lugar. And then dito na ako tumanda sa Surigao City. Shout out din sa ating mga katiyats sa abroad. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo dyan mga katiyats. At ipon ng ipon lang ng pera. 2025 dapat umuwi na kayo dito sa Pilipinas. Kasi medyo merong malaking kaguluhan sa year 2025. Kaya kita-kita-kitsa lang tayo dito sa Pilipinas, mga katiyats natin in abroad. At dito na lang tayo maghanap ng mga kamote ni Amasita. Napakaganda ng kwento ng bundok na ito kasi itong katiyats natin nakakuha yan ng isang samurai at isang baril ng Hapon na nakalagay pa daw sa parang binalot pa, pero mababaw ang pagkabaon, mga 2 dangkal lang. Kaya palagay ko hindi yun ibinaon. 80 years ago nasa ibabaw lang yun ng lupa. Ngayon dahil na kumapal ang lupa kaya nabaon siya. Kasi ang lugar nito ay talagang bundok yan. Nung panahon ng Hapon ay pwede nila itapon yung gamit nila. Itapon, ibig sabihin susurinder na, kaya itapon nila or ilagay lang sa may puno, ganyan. And then paglipas ng ilang taon, 80 years, ay kakapal ang lupa dahil sa mga dahon, mga nalalatang dahon na nagiging lupa din. Ito na tayo sa digging site nila katiyats. Meron nga silang hukay dyan, 2 meters maigit ang lalim. Ayan, no? At ito yung malakas daw na detection sa kanilang gamit na bato, kaya inukay nila ang baba ito. Yan na bato, ganyang klaseng na bato. Kapag nasa ilalim ng lupa yan, ganyan, no? Ay talagang parang metal yan. Yan ang tinatawag na mga decoy. Nagdi-detect na mga bato. Meron akong isang nakitang magandang marker dito. At yun ang ating siyasatin, ang harapan ng bato na yun na may butas at may telescopic holes. Baka makatsamba tayo. Okay, atin muna ikutin ang area. Baka sakaling meron pang ibang mga marker na makikita natin. Ngayon, ito ang tip ko sa mga baguhan sa pag-treasure hunt, sa pag-analyze ng mga marker. Ang bawat marker ng Hapon, mayroong tinatawag na primary marker, yung pinakauna. And then mayroong pangalawa,
and then merong mga countersign. Ang pangalawang marker, yun ang malaking possibility na meron. At sa palibot ng pangalawang marker ay maraming countersign. Ibig sabihin may mga bato doon sa palibot niya sa unahan na mayroong mga pointer na nagtuturo pabalik sa pangalawang marker. Ang Hapon ay gumagawa talaga yan ng pinakaunang marker, primary marker, and din nagtuturo yan sa isa pang bato sa unahan. Ang mga layo ng bato na yan ay nagumpisa sa pinakamalapit 7 and din hanggang 15 meters. Ganyan kalayo ang pangalawang marker na pwedeng doon na Sabik sa ana-ana. pwedeng final marker. Okay, basta maraming countersign sa unahan. Pag ikutin nyo, maraming talagang marka. Walang wrinkles. Balikan nyo yung primary marker at secondary marker. At kung saan nakapalibot yung maraming countersign, at meron silang tinuturo na isang malaking bato or malaking kahoy, so most probably doon sa malaking kahoy o malaking bato na tinuturo ng maraming countersigns. So yan lang, ang totoong treasure marker talaga ay mayroong countersign, hindi pwedeng nag-iisa yan. Hindi rin pwedeng dalawa lang sila. Marami yan sa palibot ng bundok. Kasi kapag maligaw sila sa pag-retrieve nila, isang countersign lang ang makita nila. Ang isang countersign, halimbawa arrow, ay nagturo talaga yan doon papunta sa digging spot. At kung doon naman sila sa kabila, bang direksyon, ay ganun din, meron din silang makita doon na isang countersign or trail sign na magtuturo papunta sa digging spot. So lahat yan, apat na direksyon ay merong mga trail marker, countersign na magtuturo sa isang digging spot. So kapag ganyan ang nakita nyo ng mga sign na nagtuturo sa isang lugar lang, sa isang kahoy, sa isang bato, doon nagtuturo lahat ang mga arrow, malalayo ang distansya niyan, sa 20 meters ang distansya ng mga countersign. Kaya kapag meron na ganyan, sigurado yan na doon sa tinuturo ng maraming countersign at trail markers, doon na area. Kaya lang medyo malawak yan, kaya kailangan talaga i-pinpoint. Sa pag-pinpoint, yan na tayo gagamit ng inyong mga kagamitan na manual, pwedeng dowsing, pendulum, japwand, aurameter, pwedeng mga ganyan. Okay, so ito yun, no? Ito yung telescopic hole. Atin muna yan i-decode bago tayo mag-detect. I-analyze natin kung saan pupunta yan. Doon yan nakaturo. Ako kung pwede lang ako ang maghukay ay maghukay din ako ng sarili ko. Kung meron lang akong mga lupain na may marker ay maghukay din ako. Kaya nga lang ay wala akong malaking lupain. Wala akong sariling lupain na may mga treasures. Kaya tayo nag-treasure hunt na lang, tutulong sa ating mga kapatid. Okay, so ito, analyze natin to bago tayo mag-detect. Okay mga katiyats, bago natin i-scan ito, idaan muna natin sa ating marker analysis kung magkapareho ba ang turo ng ating mga detectors, ng scanner, kung parehong digging spot ba ang ituturo. Kung atin i-analyze itong narito na marka. Ito yung marker. Okay, so ito yung maganda na bato diyan na hinugis. So una, ito ay tagos ito. Tagos na butas. So pwede sanang treasure under ito. Pero nagukay na sila diyan sa under niyan, sa gilid. Ay wala. Kaya iba ang kahulugan.
pwedeng ito ay distansya lamang. Karamihan ng mga bilog na ganyan na klarong-klaro, karamihan ay 5 yards or 5 meters ang distance. Ngayon, ang direksyon ang hahanapin yan. So ito yung nagbigay ng sign na entrance. So kung saan nakaharap ito, itong sign na ito na entrance, yan ang most probable na direksyon, ang harapan niya. So punta tayo dito sa harapan niya in 5 meters. Ngayon, tingnan natin sa ating detection. Gamitan muna natin ng pendulum at ng dowsing kung ang harapan niyan na bato ay mayroong detection. At saka tayo mag-scan. Okay. So gawin na natin. Okay, so umpisahan na natin paggamit ng dowsing at pendulum. Kung saan nakaharap itong marker. Tingnan natin kung merong detection sa harapan ito. Okay, so gamit ang dowsing natin. Siya nga pala, meron tayong raffle ng dowsing rod. Next week na. Kasi kunti pang nag-subscribe doon sa ating Art Lover Millennials channel. Doon ako kukuha ng ating raffle ng mga pangalan doon sa comment section. Kaya comment lang kayo doon palagi, Art Lover Millennials, mga katiats, para sa ganitong klaseng retractable dowsing rod. In order ko yon, galing pa ng China. 5 ang mabibigyan sa buwan na ito. 5 katiats. So marami na ako, 4 na beses na yata ako nag-raffle ng dowsing. So 4 times 5, mga 20 na katiats natin ang nakatanggap ng dowsing galing sa akin. Ngayon, hindi lang ako nag-publish niyan kung sino ang mga nanalo. Kasi noong unang paraffle ko sa Nueva Vizcaya, may mga pinuntahan daw ng mga akala nila pera ang pinadala ko. May pumunta ng mga tao sa mga pinadalan ko. Kasi ina-announce ko yun, yung una, ang mga nanalo. Ngayon hindi na. Mag-message na lang ako. At siguraduhin nyo na ang nag-message sa aking Facebook. Alam nyo naman, ang Facebook ko ay maraming friends na treasure hunter. Kaya kung merong mag-message sa inyo na gamit ang Facebook ko na kunti lang ang friends at walang mga post na katulad ng sa akin, hindi channel ko yon. Siguraduhin nyo na ang nag-message sa inyo ay yung channel ko talaga. Yung Facebook account ko na umamuri. Pero alam nyo, maraming friends yun. 5,000 ka friends. Treasure hunters at araw-araw ay may post about treasure hunting. Okay. So, good luck sa ating raffle draw. Balik tayo kay the pendulum. Pendulum man. Okay, so pareho ang tinuro ang marker doon. Yung may naglinis doon. Yun na area ang harap ng marker. So yun din ang nag-detect sa dowsing ko. Kaya merong something doon. Ito yung harapan, no? Ano pala siya na butas? Mahaba. Kaya magandang marker. Kasi telescopic siya, naka-telescopyo talaga papunta roon. Kaya maganda. Sabi ng isang katiats natin na hukay ng hukay lang. Mga katiats, exercise lang naman yan. At makatsamba din. Kahit na walang mga scanners, kahit analysis lang ng marka. Basta't alam nyo kung saan na direksyon yun, ano ang layo, makatsamba din. Kaya kung nag-analyze ako ay meron akong binibigay na 3 distansya palagi. Adjustment. Kung wala sa una, doon sa adjustment, plus or minus 1 meter.
Okay. Naman ko dito ang iya. So, in bawat marker, sa bawat marker, ay meron talagang 3 test dig yan. Padulong Hindi lang pwede isa. Kasi kung isa lang, baka magkamali kayo. Alado ulit. Baka nasa ano lang, tabi lang. Kaya 3 test dig, Mata. Diri. pinaka-ano lang yan. Pinaka-minimal, pinaka-kunti lang yan. Ang iba kung mag-test dig, ay aabot ng 10. Bangag. Pero panigurado naman yun kapag magandang marker, ay kahit buong lupa dyan ay bungkalin nyo. Hukain nyo, basta Saktong legit hindi na pa marker. dulong, sa na-detect ko. Okay, so nandun din si Kulang lang. Invisible, oh. Ang basin mo na. Positive dun sa kanyang, ayan, no, yung dosing niya. Ayan, nag-ikis. Yun din ang na-detect ko kanina. And ngayon ang pendulum mo, dahan-dahan ang nag-swing papunta roon. Kaya without scanning, detecting electronics na gamit, kahit walang ganyan, ay pwede rin kayong makakuha mga katiyats. Kaya nga lang, trial and trial. Try and try lang. Okay, so binalikan namin yung hukay nila na malalim. Kung merong malakas na detection. Ito yung hukay nila dyan, test dig, 2 meters. Mahina, walang detection. Hindi nag-iikis ang mga dowsing dyan, no? Pero dito sa likuran ko, yun yung may detection. Approximately mga 7 meters yata yun, galing sa marker. Kaya maganda. Itong ating mga katiyats ay medyo malayo-layo to sa kunti sa lugar ko, pero kakilala kasi ito ng ng kasama ko dito, kaya binisita namin. Magtulungan lang talaga. Iba ka swertihin, di ba? Siyempre, makatanggap ka ng balato kung merong siniswerte sa mga tinutulungan natin. Sabi nga ay 2 heads is better than 1. Dalawang ulo daw na nag-iisip ay mas magaling kaysa isang ulo. Kaya yan ang pagtutulungan. Kung ano ang resulta ng karamihan, ibig sabihin ay malaking tsansa na meron. So ito, binalikan ko yung na-detect ko. Diyan na banda, yan. Meron talaga dyan. Ayan, ikis. Okay, so merong part 2 video ito kasi mahaba. Ang part 2 nito ay ang pag-i-scan. Tingnan natin kung positive sa scanner kasi sa ating manual detectors, ito ay very positive. Okay, hanggang sa muli mga katiyats. Kami ay magpaalam na ng aking team. At hanggang sa muli, paalam at ingat kayong lahat. Hindi mo espada sa boss.